balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Baral, kasama natin si Jonathan De La Cruz at si paring Joel Aksamana, si Atty. Trixie Cruz Angeles. Ay! Wow! Bahala kayo dyan, ha? Dami niyo spekulasyon, ha? Okay. Pero yung mga tao, Hope Springs Eternal, naririnig pa rin daw nila yung wow! Ayun. Ayan, wow! Sabi po ng Department of Agriculture, okay, kailangan nila ng talagang data-driven information para mapatino ang ating food production. Okay? Kailangan niya market-oriented daw. Yan, nasabi ni... Tagal mo na siya. Palagi ko nakikinig din ng Karambola. Fun natin yan, fun. Kasi kulang na kulang daw sa datos. Para makapag-predict halimbawa ng oversupply or ng shortage. Okay? So, kailangan ng statistics. Matagal na po natin... Lalo na, sabi ni Secretary, kailangan yung accurate data to quantify yung losses talaga. Yung sinabi niyang 30% based lang daw sa experience niya bilang sa isang owner ng... Ganito yung sinasabi ni Parin Joel. Paliwanag natin ang sige. Yang sinasabi po ng Agriculture Secretary, 30% ng ating production, food production, nasasayang lang. Leakages, wastage, nabubulok, natatapon, in transit, whatever, ganyan din po sa bigas. Kung sa bigas, 30%, sa other products, ang nasasayang sa atin, kung ma-prevent lang natin yan, di na natin kailangan mag-import. Or kung kailangan natin mag-import, hindi na ganun kalaki. And therefore, our food security, as far as rice is concerned, is more stable. Ngayon po, ang sinasabi niya, mag-i-invest daw ng malaki ang BBM government. 9 billion in the next 3 years for the post-harvest facilities. 93 billion. 93 billion. Almost 100 billion. Almost 100 billion. Almost 100 billion in the next 3 years. 30 billion a year. Anong invest po niya? Maganda yan. Okay. Post-harvest facilities. Logistic hubs. Okay. Ano pa yung iba? Technology. R&D. Production technology. R&D, tapos yung mga equipment at lahat. Kalimbawa po, yung mga film, mga traktora, etc. and everything. All of those. Kung ako, ang private sector, signal sa akin yan. Gagastos ang gobyerno 93 billion for post-harvest, for logistics. Papasukin ko yung sector na yan. As a matter of fact, ang may kung magkakatalis po yan. As a matter of fact, my understanding is that ang DA has already programmed nung panahon pa ni Presidente as DA Secretary, they've already programmed certain areas for purposes of this hub. Dito maglalagay ng mga processing. Naka-set up na yan. They have identified fishing ports, for example. They have identified yung areas for rice mills na i-upgrade. They also have identified yung mga production areas kasi from the very start ng panahon pa ni President FM, Secretary Tangco, Secretary Escudero, identified na kasi yung key production areas di doon mo na ibuosin yung... Kasi traditionally po, yung mga area na sinasabi ni Parin Jonat, yan na talaga ang kanilang produkto. Ay, ba't gusto mo pang baguhin? Di ba? Di mo na kailangan i-reinvent yung wheel. Ayan na. Huwag mo nang baguhin yan. At natulungan nyo na lang. Ito ang sinasabi nila, post-harvest. Yes. Ano ba yung post-harvest? Siyempre po, kasama niyan ang mga silos. Ganyan. Imbakan. At yung imbakan na yan, kailangan din dyan ng technology. Kailangan ng cold storage. Halimbawa. Okay? Dahil ang gulay, madali mabulok ka. Halimbawa, ito, lahat tayo, dumaan na tayo dito sa Central Luzon, talagang traditionally rice-producing region yan. Hindi ba yung mga drying facilities nila kalye? Nasa highway, sa kalye. Multi-purpose naman po yun Congressman. Multi-purpose. Tapos winawalis po yun. Napaka-wasteful nun,
Tignan mo, pasukan mo. Halimbawa, mayroon kang 100 sacks of rice. Ikaw, farmer ka. Yun lang ang production mo. Ilalagay mo sa kalye, wawalisin mo. Pagdating ng araw, baka hindi na 100 sacks ang aabutan nun. Di ba? Alam niyo po daw, kung ano mangyayari kapag natayo yung mga facilities. Infrastructure ang tawag nila. Yes. So, sinimulan po yung farm to market road. Marami na naitayong ganyan. Yes. Ngayon, titirahin na yung mga post-harvest facilities na ilang pun taon na natin sinasabi yan. Okay? Ang matitipid daw natin ang na masisave. Kasi nawawala ang bigas. Leakages, wastage, okay, natatapon lang. Mahigit sa 10 billion piso worth. A year siguro yun. Baka a year yan. Taon. Yan po ay masosolve lang daw sa post-harvest facilities. Ito pa yung observation niya. In the past 40 years, mula ho nawala si FM. Yan ang sabi nila. Walang isa man lang na major post-harvest facility na naitayo. Bakit natin napabaya? Meron mga tinatayo pero maliliit lang. Sabi niya, irrelevant. Tingi nga eh. Lalong nasasayang daw. Tama yun. Kung magkakaroon ng ganyan talaga, at to me, this is a complete revolution in the way we do things in agriculture. Dapat sumama yung private sector dyan, pare. Kailangan siguro ni Chalex magano na rin ng incentives sa mga agro-industrial projects. That's provided for. There are... Meron! Bakit Bakit wala tayo naririnig? So hindi kailangan ng constitutional dyan, ng change, kailangan pa rin. Kailangan pa rin, pero yun naman ay tungkol dun sa pag-aari, okay. Pero yung tungkol dun sa incentives, kumpleto na yan. Pati funding. Ikaw naman, mayroon ba? Yung sinasabi ni paring Conrad, yung sinasabi mo, pare, 25% nga, dapat yan agri-agra funding. Ay, nako. Binago na nga yan Binago na po ng batas. Ang bangko, lahat ng kanilang loanable funds. Ibig sabihin, yung mga diniposito nyo, may mga parte dyan na kailangan itago ng bangko. Yan ay patakaran ng Bangko Sentral. Hindi mo pwedeng gamitin. Pero malaking porsyento doon, pwede nilang ipautang. Yung pwede nilang ipautang na yun, ang sabi ng batas, 25% yan dapat sa agriculture. Maganda yun. Hindi naman nila ginagawa. Hindi. Why? Takot sila sa agriculture. Kasi ang ideya nila ng agriculture ay yung pagtatanim. Mali. Ang argument nila, kailangan pag pininance mo yan, kakampi mo ang Diyos Palagi sila. Kung may disaster, kung may bagyo, tapos kung may baha, hindi na tapos kami. Hindi mababayaran. Anong ginawa ng Marcos administration ng FM? Nagkaroon ng crop insurance. Hindi pa rin sila pumayag. So ano ba talaga? Okay? Ang ginawa ng batas po ngayon, pinalawak yan. Definition ng agri. Industrial na yan. Agro-industrial. Okay? Gumagawa ka ng traktorang maliliit. Yan. Counted na yan as loan to agriculture. Pero industrial. Hindi yan nagsasaka. Unless, napaka-narrow ng viewpoint, kumbaga. At ninanaro nila yan, alam ni paring Conrad, kasi magbabayad lang sila ng multa late imbes na ipautang ho nila, babayad na lang sila ng penalty. Yun ngayon, pero kalakaran nila yan. hindi pa talagang na-appreciate yung amendment do sa batas na yun. Kasi hindi ho tapatan. Hindi kakayanin ng gobyerno lang. Dapat. Ang problema natin sa food security, kaya dito sa Carabola, sinasabi namin, ang gobyerno catalyst lang yan. Halimbawa, ito si Chu, mag-i-invest 93 billion. Tingin mo kasya na yan? Wala. Kulang pa yan. Ang kailangan... Issue yan. Ang estimate dyan for purposes of a real, honest to goodness, kasama na yung shipping, Food revolution. Yung ganyan, food production, etc., hindi ko kulangin sa 400 billion. In other words, kailangan ng private sector in other words, mga 100 billion pesos a year instead of 30. Ganun, 70 billion yung kailangan. Diyan ngayon papasok dapat
ang Maharlika Fund para magdala. O ito, kinumpunin na namin to, maglalagay tayo ng complex dyan sa Nueva Ecija. Yan. 4 daw ang initial target nitong si Secretary Laurel. Taguig, La Union, Benguet, Mindoro. La Union or Benguet, hindi pa. Ayderor. Magkalapit lang naman yan. Gulay. Mindoro, Prutas. Mindoro, food product. Ano yan? Food basket yan. Mindoro. At Quezon. Naku. Alam mo, ang isda po natin dito sa Capital Region, karamihan galing na sa Quezon. Naku. Maganda yan. Kung unang-uunahin daw niya yan sa cold storage. Okay? Mindoro. La Union or Benguet. Taguig. Taguig, wala namang food production doon. Pero bagsakan. Parang food terminal type. Swerte yung artery. Mr. Secretary, baka nagkakamali kayo ng baka hindi Taguig yan, ha? Taguig. Kasi wala na hong Taguig na pwedeng bagsakan. Bagsakan. Babagsakan nyo, kondominyo. Oo, real estate na rin. Hindi, meron pa rin property government doon. Yung buong FTI complex po. Hindi. Kasi, ganito ang nagiging may kondominyo. Kausap ko na yung mga nasa FTI, puro kondo ron. May mall nga pinag-uusapan nila ron eh. Okay lang naman yun, kaya lang, alam mo, ang problema doon, kaya nga, mabuti binabanggit ni Secretary Taguig. Mr. Secretary, tingnan nyo yung mga mohon. Diyan sa FTI yung original. Ano, lumalampas sa mohon? Ay, nako. Nakawala mohon? Baka mamaya yung inaasahan natin, balita. Ito naman balita ko lang. Pero gusto ko na rin yung Taguig, parin Jonat. Tama yan. Kasi yung subway, nag-U-turn eh. Nag-U-turn. Nag-U-turn, pupunta dyan sa FTI Taguig. At least pwede kong puntahan. Kung gusto kong bumili. Bili ng mga fresh na. Yung kaliit-liit na nga na farmers market, sinara eh. Pinasara nila eh. Taguig? Oo. Wala na. Madumi? Or what? Hindi. It doesn't conform with the Design. world-class design, old world charm. Hindi old world, new world charm. Hindi ba sa Balintawak, ganyan din ang nangyari? Alam mo ba balita? Di ba? Yung palengke sa Balintawak? Kaya ko sinasabi parang Conrad, parang Joel, yung tungkol sa mohon. Kasi ang pagkaintindi ko, dati yan 150 hectares. Meron talagang naiwan doon na parang FTI pa rin. Kasi yung 150 hectares na yun, talagang FTI yun. Food terminal. Meron pa naiiwan na mga 25 to 30. Pwede ng cold storage yun. Wala eh. Ha? I-checkin yun. I-check ninyo. Data. Mr. Secretary. Ang alam ko nga may natira pa doon eh. Meron talaga. Meron talagang natira. Okay. Ngayon, sa isang taon daw po, sisimulan na rin ang mga cold storages dyan sa Visayas and Mindanao. Ba't hindi nila isabay? May signal na sa inyo, private sector. Pumunta na kayo doon. Ba't hindi pa isabay? Identified yan, ha? Yung sinasabi ni Secretary na sa Quezon, yan yung sa Dalahican, sa Lucena. Okay. Papalakihin nila yun. Papalakihin. Meron na ba? Meron ng lugar. Meron ng lugar. May Peaceport doon. Lalakihan lang nila. At saka doon, pag pumunta na doon at may kakaroon na yung Bicol Express, dadaanan yan. So may hindi ko pa narinig cargo train pwede. Parin Joel, anong programa? Yung cold storage, okay na. Very good dyan. Yun sa logistics eh. Gusto kong malaman yun kasi po, meron kang cold storage. Wala ka naman. Meron kang production. Paano mo dadalhin yan? Kaya nga yung maganda yung train, suggestion ko dyan sa mga operator range. Una-una, yung from the farm to the cold storage. Malaking logistics yan. From the cold storage, baka doon sa mga food terminal na yan, dyan na mamimili yung mga retailer. May sarili na silang delivery van at doon na sila kukuha. Maring may program. Ano sinasabi mo mga jeep? Hindi, may programa. May programa kasi ang DVP. Ang DVP. Para sa ganito. Yung para sa tracking lahat. Ang mga maraming operators, yan, ang sinasabi ngayon ng LTFRB, maraming operators dyan sa jeepney ang nagre-resist tungkol dito sa modernization. Kasi sa tingin nila, hindi na sila kikita dyan. Pag hindi nila gamitin yung bulok-bulok nila mga jeep para lalo pa nilang ayudahan yung mga tao. Ngayon, yung mga operators na yan, baka pwede na natin silang kumbinsihin, total kayo, limpak-limpak ang hawak ninyo mga pera, yung mga jeep ninyo at lahat, instead na mag-jeep kayo na panpasahero, mag-logistics kayo.
Pwede. Pwede. Pero yung mga Hindi yung mga lumang jeep. Hindi yung mga... Hindi, iba. Parang Sasakyan na. mga jeep na yun, kumita na ng... Kaya nga Kumita na yun. Bawit bunot na yan. Kompleto na yan eh. Oo. Bawit bunot na. Magbago kayo. Logistics, yan ang Magbago kailangan kayo. ipag-usapan. Oo. Speaking of the Okay. private sector, meron na, di ba? I mean, si RSA, alam ko, Well, he's just one. Si MVP. Kulang na kulang yun. Kaya na, naglo-logistics din, in a way. Sa pagkain? Hindi. Hindi nga Light machinery. Ang kailangan natin logistics sa pagkain. I was going to say, ang dami kong press release na nakukuha ganun eh. Yung 3-year program po yan ng DA, eventually nationwide. Kasama dyan yung terminal, foods cold storage and warehousing, post-harvest kung sabihin, at saka yung logistics. Oo. Ang hindi pa natin naririnig ngayon, logistics. Yung mga experts sa logistics, please come forward. Oh, at saka yan, it We need involves, your bright ideas. it involves all kinds of logistical support, meaning shipping. Shipping. Galing Yan, Oo. yan. Ang laki ng production mo sa Mindoro. Pagdating Hindi mo naman- saan mo dadalhin Saan yun? mo dadalhin? Wala ka namang barko na mag-ano. Mahal ng shipping cost natin. Maski Mahal. po ang idea dyan. Yeah. Dito papasok ang private sector. May harvest. Ipoprocess nyo na ngayon. Malamang ibalot nyo o ipickle nyo or whatever. Cold storage. Pagdating ng logistics, konti na lang yung weight. Halimbawa, ang baboy, alangan naman i-transport mo yan live. Na ginawa ni Secretary Napaka. Di ba? Noon, nagyabang pa. Kasi po, ang baboy, dapat ipoprocess na yan. Pagdating sa, pag diniliver mo na yan, mga pira-piraso na yan, pork chop na yan. Cut-ups. Or, manok. ano na yan, pang-adobo na yan. Ganyan. So may processing po na involved. Yan yung agro-industrial na sinasabi natin. Ang manok. Yan, ganun din. Ano naman buhay yan? Galing sa Batangas, dadali. Hindi po, nakaano na yan. Yung processing na yan, yan ang magandang... kasama din niya sa... Kailangan mo yung logistics support kasi hindi naman po pwede ang magdadala dito yung hindi man lang refrigerated. Bulok-bulok yun. Tipong ano na siya, packed na siya, chilled o blast frozen, di ba? Pagdating dito, may amoy na yun. Kung yung isa sa mga pinakamalaki na nagsasabing poultry raiser siya, ang ginagawa lang niya, binubura lang niya yung ano. Yung expiry date. Hindi pare, hindi binubura yun. Hindi? Hindi. Pinapalitan yung balot. Binubuhagag. Pagdating po nung imported chicken dito, may balot yan eh. Naka-requirement siya sa ibang bansa. Merong best before. Okay. Tatanggalin ngayon yung balot na yun, papalitan ng bago. Maganda. Maganda yung balot. Yung best before. Ano ka? Di ba napakahusay? Now, how would you interest the private sector naman to really go into that? Kikita ka dito talagang siguro. Return on rate. Alam mo, ang demand po niyan, ang demand ng pagkain, para sa akin, unlimited. Antindi niyan, antindi. Yung demand nandyan eh. Kapag pinasok, alam mo, ang ano lang kasi dyan, hindi po ganun kalaki. Walang jackpot, sabihin. Yan, negosyo na yan. Pilit nilang po. Pero naman, expressway at saka year in and year out, tuloy-tuloy siguradong kita. Ito na lang. Walang jackpot. Example ito, food stamps. Kung yung food stamps na yan, billion yun. Pambili mo local production, saan mo kukunin yun? Kailangan ko ng 1 million pieces of chicken legs. Wala. Kaya ibibigay sa mga grocery. Ibibigay sa grocery. Yung grocery ngayon, mag-i-smuggle. Smuggle pa. Imported smuggled. Yun ang problema dyan. Okay. Sa merong balita pare. Sa Clark. Nako, another issue. Meron Clark. Maganda to. Ano yan? Meron daw pong 3 foreign companies. Gustong gawing hub sa kanilang operation in Asia. Logistics to eh. Diyan sa Clark. At mag-i-invest daw sila. Yan po ayon sa BCDA. Okay.
Kaya itong BCDA ngayon, gagastos ng 2.5 billion. Ay, hindi po, mag-i-invest ang BCDA ng 2.5 billion para po gumawa ng facilities para dyan sa tatlong kumpanya na yan. Bakit BCDA ang... Bakit kayo gagastos? Ano yan? Hindi mo nag-umpisa, pinaprivatize na ninyo. Pakahusay nito. Pero ganito ang justification. May justification. Meron. May justification. Oh. Dahil yan daw po tatlong kumpanya na yan, magre-renta ng 20 hectares. Kaya ang BCDA mag-i-invest dun sa 20 hectares na yon at saka sa Clark Airport, yung air side daw ng Clark Airport i-expand. Kasi nga, ano sila logistics, no? Yung aeroplano lalan sa airport. Kukunin yung ano. Sa Clark side, tapos at doon na i-warehouse nila, and from there, logistic pakakalatin sa Pilipinas. Or in the region. Whatever. Ginagawa na po yan ng FedEx. At ng UPS. Diyan sa Clark mismo. Okay? Etong tatlong kumpanya na to, ganun gawin. 20 hectares daw yung naka-reserve. At kikita daw ang gobyerno ng 1 billion a year. Up to, hindi pala siguro, up to 1 billion. Mabigat yan, ha? Ang potential, up to 1 billion a year. Diyan ako natatakot, parang Conrad, parang Joel, doon sa mga up to. Up to? Kasi pwedeng 1 peso ang up to, eh. Magtatayo daw ng mga apron, parking ng aeroplano, everything. Hindi ba trabaho ito nung nag-privatize ng airport? Oo. Yan sinasabi mo? Hindi, BCDA ito pa. Kasi sila maglilist ng land, 25 hectares. Nandun na yung lipad na yan, eh. Ibig sabihin ginawa na dapat nila. Hindi, ito parang kinumpute ko, magkano yung lease. Yung pong 1 billion sa 20 hectares, parang 5,000 per square. Ang lease mo. Per year. Per year. Ang lease. Kung up to 1 billion yung ano. Yung kikitain ng gobyerno rito. Sa akin, justified yung 2.5 billion. Kasi, malaki yung return, Kung up to. Kung up to. Kung 1 billion talaga. Okay. A year. Pag po ganyan mga business deal, dapat presisyo. Hindi pwedeng up to 1 billion. Up to, ikaw ba, kayong dalawa galing sa private sector. Meron bang ganon? Sipain ka palabas ng boardroom pa rin. Up to! Yung corporate planning yan, Mari, matagalit sa'yo. Oo, sabi ko, na bumalik ka rito pag meron ka ng numerong very specific. Specific. Hindi pwedeng up to. Diyan kami kinakabahan, BCDA. Okay, 20 hectares. Bali, ang 20 hectares po 200,000 square meters. So, yung 1 billion a year, i-divide mo ng 200,000. Lalabas na 5,000. Per square. Per square. Magandang rate. Considering na katabi ng airport yan, nasa loob ng airport yan, swerte yung private sector dito. Medyo mura yan. Medyo mura yan, list na yan. May incentive ka pa doon. Ang maganda pa rito, ang magtatayo ng lahat, BCDA. 2.5 billion. So bago mabawi mo yung 2.5 billion, assuming na 1 billion, 2.5 years. Pwede na. Di ba? Okay. Kung totoong totoong 1 billion. Hindi, pangalawa, anong mga produkto nitong mga ito? Ayun. Anong gagawin nila? Yan. Kasi may mga, alam mo may mga locators, pare, ang kanilang kinikita yung incentive Okay. Hindi yung tungkol nag-export sila, import substitution, hindi. Ang kinikita nila, yung pagtatayo, halimbawa, binigyan ka lahat ng ganito, etc. Papasukan mo, mag-apply ka ngayon incentives. Kunyari, mag-workout kayo, nagtatrabaho kayo, ganyan-ganyan. Pero kinikita ang incentives pala, kumita na. May ganun, Exacto. Parang ganyan, di ba yung electronic? Oo nga makikita mo, ang ganda ng gate nila, ang ganda ng bakod ng karatula. Bakit sino yung tatlong Kaya nga, kaya gusto natin malaman sino itong mga ito at anong gagawin? What is their business? Anong logistics nila? Why do they need this, Hindi naman siguro weapons.
Light machinery. Light machinery. Tayo. Ano yan, mga Ano yan? Electric fan. Electric fan ng putya. Hindi pala food processing assembly line. Hindi, food processing yung yung blender. Hindi, pang-assembly line ang sinasabi ko, yung Clark International Airport po to, napakalaki na ng investment natin dyan. Sobra-sobra na tayo dyan. Ang laki na ng investment natin dyan. Hindi naman siguro ito, hindi ba yun pa-package ka, tapos may kasamang drugs. Hindi. Wala yan. Hindi wala naman yan. yun. Sobra naman. At 4,000 jobs daw. Overestimated naman yun. 4,000 jobs. No, but anong gagawin nga? 3 logistics company, 4,000 jobs. Ano kayang klase ito? Baka pa style Amazon. Yung ganda. Oo. Maganda yun. Kung style Amazon yan, style Amazon napakahusay niyan. Ano ba produkto? Laki ng value. Walang produkto ng Amazon. Ano lang? Broker ka lang Kuha ka ng mga products tapos distribution. Oh. You're a distribution hub. Nag-leapfrog ka talaga ngayon sa services. Ano ba, nagbebenta ka? Oo. Amazon In-order niya ni Jonathan sa akin. Oo. Padadala mo sa logistics. Yes. Ipapackage you doon. Na pang shipping. Padadala mo sa inyo. Ayan, yun na. May taga ako doon. Oo. Hindi, pero yung pagpapackage mo, na yun Kasama na yun. Service na yun. Service na yun. Value added. Hindi ba Hindi Hindi, service yun. Kasi may produkto na Kailangan mo ng tao para gawin. Pero mainly, ang business na niyan, warehousing. Ito lang. Kasi may lag yun Pag bago mo ipadala sa akin at bago ko ma-ship, kailangan i-warehouse ko muna yan. Kaya in-outsource mo na yung tungkol dun sa pag-aayos. Bigay mo na. Oo. Tsaka yung foreign company na yan, most likely, import-oriented, papasok ng domestic market. Ibig sabihin, hindi po yan yung hub na Philippine product palabas. Hindi ito gaya nung dati yung nagregalo sa atin ng mga leather bag, leather glove. Hindi. Yun, gumagawa talaga siya. At na local tapos palabas. Ito hindi. Most likely. Hindi imported patay. 9:31 ng umaga, karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw 23, DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, si Jonathan De La Cruz, at si Joel Laksamana, nandito rin. Si Attorney Trixie Cruz, Angeles. Ay wala dito. At maraming speculation. Ay wala dun sa ad. Basta, kanina, wala dun sa... Kanina, pinapangaralan po ako ni Conrad sa ni Joel kung paano magluto ng embutido. Kasi may Hindi, paano... Maraming salamat sa'yo. Dito, paano iinit? Kasi yung iba, diretso. Yung iba, diretso. Meron gusto malamig yan. Meron. Ako gusto ko malamig yan Hindi, pero masarap yung style ni Hindi, Chinchin. yun na gawa namin. Pag galing sa refrigerator, hiwain mo na nung serving size. Pagkahiwa mo ngayon, lalagyan mo sa itlog. Yung dinating itlog. Dinating itlog. Pag ganyan, parang tapos yun ay iinitin mo. Ayun. Tapos kumuha ka ng konting ketchup na maanghang-ahang ng konti. Tamis anghang. Tamis anghang ketchup. Yan ang tamis. Bread ba yan o ano? O kanin? Embutido. It's a Spanish. Well, bread or kanin ng... Kinakanin ko Kinakanin mo? Pare, kanin Kanin pwedeng kanin. Mapapagalitan na naman ako. Laki-laki ng tiyan mo Mag-walking ka na naman mamayang gabi. Kailan mag-walking ka na dyan? Malapit na, 6 na araw na lang. Meron pong mga halos 2 linggo rin nandito. Ang UN, si Irene Khan, UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion. Naku. Ayan. Pupunta daw po dito yan. Para mag-report sa UN naman. 10-day visit yan ni Miss Irene Khan. Panglimang UN envoy na tungkol po yan sa sitwasyon natin dito sa human rights. But specifically, itong si Irene Khan, tungkol sa freedom of expression and opinion.
So, ngayon pa lamang po, nag-iingay na yung mga medyo The usual. Bayan Black. The usual suspects. Sabi po nila, ang threat sa media rito, ayon dito sa National Union of Journalists of the Philippines, nag-improve na raw under Marcos. What do you mean? Hindi na yung presidente mismo Nag-improve. Okay. ang tumitira sa media. Kasi nung daw kay President Duterte, Siya mismo. siya mismo kaaway niya yung certain media sectors. So, si Marcos daw does not openly Do that. tangle with the media. Ang nangyayari daw po dito, merong mga ibang functionary na sila ang tumitira. Meron siyang surrogates, ha? Meron surrogate. So ngayon daw po medyo safe kung kay Marcos. Ayan, sabi nila, the current administration has done enough to safeguard journalists from retribution. Ang tendency daw po ngayon ng media ay mag-self-censorship. Dahil daw po several powerful figures na natatakot ang mga nagbabalita, ang mga dyaryo, journalists, na baka makanti. So ang ginagawa ng mga media ngayon Self-censorship. is self-censorship. Yan po ang statement na nanggagaling sa, halimbawa sa NUJP. Ito ang tanong ko. Anong pwedeng gawin ng UN doon? Di ba? Ang problema, hindi daw si BBM. Pero meron mga Powerful forces. Kailangan alamin ng UN yun. Sino yung mga powerful forces? At bakit nagse-self-censorship ang media? Takot ba dyan sa powerful forces? Who are these powerful forces? Ayan po, kailangan makita natin yung report ng UN. Sa January 23, darating yung rapporteur. Oo. At 10 araw siya rito. Okay? I hope they will come out with a full-fledged report and some analysis gagaya ng ginawa ng Oxfam tungkol sa situation ng economic situation sa buong mundo. Hindi yung statement lang. Hindi yung statement. Kasi minsan ano ba talaga yung statement? Itong mga rapporteur na ito, statement lang. Wala naman sila analysis. They don't have facts. Ibig sabihin, kulang yung 10 days para ba-analyze mo ng gusto? Hindi. Kulang yung kanilang kinakausap. At saka kulang yung kanilang pag-appreciate ng sitwasyon sa Pilipinas. Yung ginawa ng Oxfam, yung sinasabi mo, parang parang dinidescribe ang Pilipinas. Yan. Medyo may basis na siya. Para rin si dating Deputy Governor Diwa Ginogundo. Hindi yung mga the usual palamuti. Sabi ni, maganda yung point ni Diwa Gunigo. Yan ba talaga ang susi sa ating kaunlaran? Well, sa akin, yung charter change. Sa akin, isa yan dapat gawin. Yes. May punto naman po kasi yung nababahala ang foreign investors na may nakalagay sa Constitution. Kumbaga, it's like the sword. Diba? Maaring hindi bumagsak yan. Pero paano kung bumagsak yung sword na? Bakit mo hihintayin na bumagsak pa yan? Yes. Okay. May mga nangyari na in the past na bumagsak. Bukod po dyan, meron pa daw 6 na UN. Ako ang dyaryo sa tawag experts. Human rights experts. Hindi, UN official na lang. Mga UN service people. Yeah. They've sounded the alarm over the Philippine government's unchecked anti-terror powers daw. Unchecked. Sino sabi niyan? Itong 6 na UN experts. Supposedly experts. Notwithstanding na meron tayong ceasefire sa NDA. Statement nila yan? Tsaka yung ako nababahala ko dyan sa mga statement na yan It can words have consequences. Sounded the alarm. Observable trend daw yan, parin Jonas. Ano ka ba? Trend. Observable trend.
Alam mo yung mga, para yan yung acto eh. Observable trend. Tsaka triggered. So, di ba, nanood ka? Oo. May trend. Observable trend. Pero yung trend na yan, for that particular moment, kung nagbago yung trend in another, in the next second, o di wala. Hindi, observe pa rin nila. Kaya alam mo, Activism daw, hindi terrorism. kaya ako dati nung editor, may mababasa kang, industry observers said. Sino yan? Sino yun? Patay yan. Anak lang, si paring Gorio yun, yung barbero ko eh. Nakausap mo lang yan eh. Nakausap ko lang, observer yun eh. Observer. O yung taxi driver. Driver. Mga ganon. Anak. Hindi. Bakit meron mga ganyang pabalita na nauuso ngayon? Ako sa akin, tinetest yung kakayahan ng administrasyon. Sinusubukan. Yes. May kasalanan to ng administrasyon eh. Bakit? Sabi nila, this letter was publicized by the UN experts after the Marcos administration reportedly failed to respond to their communications within 60 days. Abay, tinaningan pa. Hindi kasi daw sila pinansin. Kaya hindi sumagot. Observable yan. Observable pa. Observable trend. Tama ka doon. Madali ma-observe yun, hindi kasi nagot. Kumbaga, bakit nyo kami binastos? Ba't nyo kami binastos? Parang gano'n. Ito ang inyo ngayon. Ito ang aming observations. Hindi, bakit maraming ganyan ngayon? Meron magcha-challenge. Nag-challenge na pala sa Supreme Court. Yung unprogrammed funds. Okay. Watak-watak ang mga banat sa administrasyon. Why? Kailangan ka maghanap ng mga ibabanat eh. Yun ang trend yun ang observable trend na nakikita ko. There is an effort. Hontiveros, nagsalita na naman tungkol sa, saan ba siya nagsalita? Basta meron na naman siya sinabi. Tungkol sa Chacha ata. Silagman, meron na naman sinabi tungkol sa Chacha. Ito mga kaliwa, tungkol naman sa freedom right. Human rights. Freedom of expression, etc. Ayan. Tapos ngayon, freedom of expression. Mga ganon, hiwa-hiwalay. Okay? Bakit hindi, kasi wala tayong standing na opposition na yung mga mahalagang issue ang inuupakan ng gusto. Walang ganon. Ito po mga ganito, kumbaga fringes ng ating problema. Nado sa mga periphery. Yun ang kanila inaatupag eh. Ini-integrate nila yan. At yan yung report. Kumbaga, pampagulo. Kumbaga, part ng creating an atmosphere of chaos. Kaya sa akin, ang organized opposition, the best na mangyayari sa atin. Well, kasi ito na ngayon, ang sinasabi... Hindi periphery ang pinag-uusapan. Ang organized opposition po, very specific. Niya, the meat of the problem. Yan ang sana mangyari. Congressman Edsel is functioning that way naman. Kaya ito ngayon, head of the Liberal Party. Siya ang head ng Liberal Party. Yan ang observable trend ngayon. There is no clear, responsible opposition that can consolidate all of these issues. Kaya consolidate pala, hindi integrate. Consolidate, okay. Kaya nangyayari ngayon, itong mga fringes, etc., these are the things that are being discussed. Instead of yung the main point. Saan tayo papatungo? Anong gagawin natin? Yan ang observable. Kaya sasabihin ngayon itong sasabihin ngayon ng mga rapporteur, ang observation nila, ungovernable. This is a society that is ungovernable. Tuloy na yung ICC. Yan. Ganun na. Yan ang Ito the rule of law. In the Philippines is in the process of breaking ang problema ko sa mga ganyang issue. Nang waiting tumambay lang sa courthouse sa Mabini to at nakipagpintuhan. Yun na nga umiinom na rin na foreign correspondent. Ayan na yan. Meron na siya. Ang layo sa bituka. Diba? Parang West Philippine Sea tension to eh. Ang debate po dapat natin, ang pinag-uusapan natin, kung talagang organize ang opposition, iyan pong kahirapan. Yan ang number one problema ngayon ng Pilipinas. Sa pagkain, at lalo lumalala dahil sa pagkain. Okay? Yan ba na-address ng kapag may mga UN rapporteur, pag mayroong mga UN experts? Ito ang governable
hindi talaga nagtatrabaho, o kaya not responding, etc., etc. Papasok yan dun sa kampanya na regime change. O halimbawa ang education, napakalaki po ng issue natin. Ayon sa PISA, nangungulela tayo sa science, sa math, reading ability, science and math. Which is a problem na matagal na, hindi lang sa ngayong... Ba't tinatalakay ba yan? Hindi. Ng mga... Dito? Nababasa ba natin sa news? As a matter of fact, hindi rin nila pinapansin yung ginagawa ni na BP na Catch Up Friday. Hindi ba? Di ba? Hindi pinag-uusapan. Wala, hindi nga pinag-uusapan yun. Pinag-uusapan yun tungkol dun sa mga kung ano-ano. Kung ano-ano. Politics. Kumbaga, anik-anik. Ang DepEd, parin Jonat, gusto ko lang banggitin, nagkukonsulta na raw po sa mga iba-ibang grupo. Yan, magandang pag-usapan. Kung paano bumalik do sa old academic calendar. Ibig sabihin, ang pasukan magsisimula ng June at matatapos na March. Para during the summer months, ang mga bata ay nakabakasyon. Kasi masyado daw mainit para magklase. At ang bakasyon nila, tag-ulan. Anong klaseng bakasyon yun? By the way, nangyari to dahil nung panahon ng pandemya. No? Na-adjust. In-adjust yung natin yung school year ng mga bata. So, pinag-aaralan nila ngayon through, consultations with stakeholders, both mga teacher at parents. At babalik tayo. Teachers, parents, other stakeholders. Kung paano daw bumalik. Meron na daw silang plano pero inaano nila, tinitweak further, pinatitibay sa pamagitan ng konsultasyon. Tapos na raw po yung study. Ayun, tapos na yung study. Tapos na yung study, ang ibig sabihin dyan, the pros and cons of going back to the old calendar. Pinag-aralan nila. How to implement it. Yan po ang kailangan pag-usapan daw. Ikaw ba payag ka, pare, na June to March ang pasukan? Well, I agree naman kasi dahil isa init nga ng panahon, ang hirap ng summer. Hindi naman aircon ng mga... Aircon ng mga classroom, ganyan. Isa yon, isang bahay. At yun naman iba, ang argument. Kapag sinunod natin yung international calendar, yung mga mag-aaral abroad, hindi na nila kailangan mag-adjust. Hindi na. Ilan lang ba yung mag-aaral abroad naman? Just kung yun ang ating argument. Di ba? Isa pa pong announcement from DepEd. Yan daw po mga state universities and colleges at saka yung mga local universities and colleges. Yung kanilang voucher program sa grade 11. Wala na. Mawawala na po. Valid lang daw po hanggang nung school year 2023-2024. Ito yung senior high school. May voucher yan May vouchers. Ang nangyari kasi dyan, di ba nag-shift tayo to K-12? Hindi pa handa. Yung mga public schools, yung mga secondary, yung basic education facilities, kaya yung mga ibang universities, they accommodated. Yung last two years ng senior high. So yan. Ngayon, hindi na pwede yun dahil meron na kayong facilities Pwede na kayo dyan. Ang sabi po ng DepEd, yun daw voucher hanggang school year 2023-2024. Next year, yung inyong pagtanggap, ito yung mga senior high SUCs at saka mga LUCs. Yung inyong pagtanggap na mga senior high school students, sa inyong charge na po sa inyong funds. Hindi na DepEd, hindi na voucher. Okay? Tapos na yung transition. Dapat by this time, ilang taon na yan, naka-adjust na kayo. Pero may umaangal Meron. Hindi pa kami naka-adjust look out niyan. Bakit kayo di? Para rin yan yung PUBI modernization Forever ka na dyan sa voucher. And then, ikaklaro ko po, ang sinasabi ng DepEd, yung mag-grade 11 next year, hindi na kayo covered. Diyan napumunta sa SUC. Okay.
Pero yung mag-grade 12, sagot pa rin kayo ng voucher. Okay? So yung bagong si senior high, From nilinaw ko lang yan. Yan ang ibig sabihin. Okay? May cut-off, kumbaga. Covered pa rin ng vouchers yung mga nandyan na. grade 12. Yung mga nandyan na. Para makatapos na Para makatapos kayo, senior high. yes. Ang nagdesisyon po nito, DepEd. Kasi sa kanila ata nanggagaling yung voucher. Yung voucher. Kasi kumbaga, sagot dapat ng DepEd yung senior high. Okay? Kung hindi nila sagot, doon muna kayo sa CHED. Noon dati. Universities and colleges. At babayaran na. Alam nyo sila. Through the voucher system. Sabi po ng CHED ngayon, wala na yan. hindi na raw po tatanggap ang mga SUCs and LUCs ng grade 11 this year. Kakayanin na ba ng public school system? Well, yun ang tansya. Kaya dapat, siguro, dapat nag-usap na si Pambansang Bigote at saka si BP. Yeah. Although, magkakaroon na raw ng agreement between DepEd and the CHED. Yes. Maganda yun. Kailangan naman pag-usapan. Saka para naman pero ako nalilito rin ako, bakit LUCs or SUCs ang magbibigay ng high school? Hindi, kasi nga nag-transition before. So, tapos na yung transition. Tapos na yung transition na yan. Oo. Para maayos. Kasi yung voucher din, ginagamit din yan sa private schools. Para ma-work out. Nire-review din ng DepEd yung K-12 Nire-review talaga. Meron nga meron nga EDCOM, Educational Commission 2. Ang chairman yan, si Senator Gatchalian. Kasama dyan si BP at saka yung chairman, Congressman Romulo. Yung mga EDCOM. Because they want to find out whether yung yung ginawa natin na remake up natin yung Department of Education, Culture and Sports. Effective. Nagkaroon ng 4 na agencies kasing national agencies Philippine Sports Commission, Department of Education, CHED at saka NCCA. Yun daw pong DepEd na-renew na yung kanilang ISO certification. Ganda yan. Ibig sabihin, meron kasing International Organization for Standardization. Yan yung ISO. Mga different establishments, let's say mining company, meron po mga standards worldwide na sinusunod dapat. Okay. Yan yung tungkol sa environment, how to dispose waste, everything. etc. Labor relations, how you treat your employees and everything. Philosophy, kasama po yan. How you manage your affairs. This organization certifies this establishment. Okay ka. Pag meron kang ISO, ibig sabihin, sinusunod mo yan. International standard. International standard. Ang ating DepEd po na-renew nila yung kanilang ISO. Ang mga hospital dito, pare, ISO. Ganun din. Pero hindi lahat yan. Kaya you have to work to achieve ISO rating. Yan. Ngayon, ang gusto lang natin malaman dyan sa ISO at yung TUV, dalawa yan yung standard setting international agencies. Ano yung mga ina-ISO nyo? Kasi pira-piraso pala yan. More often than not, pira-piraso. Imbis na yung the total system. Halimbawa, ISO ako sa pag-records keeping. Yan. Ayan. Meron ganon. So, kailangan yung total. How you are managing your affairs. Ganon. Dapat ganon. Kasi ISO ka sa cleanliness. Hindi kasi baitang-baitang baka hindi pa nila abutin yung sinasabi mong overall At saka yung ISO na yan, negosyo rin yan. Negosyo rin ng accreditation na yan. Ganon yun. Tama yun, baitang-baitang talaga. You start with this, ganito ganyan. There are certain subsystems in your total management system that you have to Tama. Okay. Education, importante yan. Pero
Maiba lang ako sandali, ano? Ang presidente po pupunta ng Vietnam. Yes. Oo. Later this month, siguro yan. Later this month or March? Ang report later this month eh. Ganun ba? At ang inaasahan doon, Yung sa rice. Yung sa rice. 5-year supply Yes. na agreement, government to government with Vietnam. Nandun na nga yung mga kaibigan natin eh. Nandun na sila. In preparing the groundwork. Pero pagkaintindi ko sa March pa yata pupunta sa presidente. March pa raw? Yes. Pero naghahanda na sila ngayon. Oh well, Maganda yun. ang nag-propose po nito, ang Vietnam mismo, Nung nagkaroon ng bilateral. Oo. ng 5-year supply deal. It works both ways. Yes. Sa ngayon po, pabor sa atin to dahil merong supply constraint ng bigas. Paano kung dumating yung araw na may glut naman? Di ba? May assured market din ang Vietnam. May, kumbaga, 5 years yan. Hindi mo masasabi na the whole of 5 years. So meaning within that 5 years dumating ang panahon somewhere there na hindi pala sobrang supply ng bigas, hindi natin May assured market ang Vietnam sa atin. Hindi, yung bang obligado kailan tanggapin natin yung mula sa kanila. Hindi, kailangan naman natin eh. Di ba? Sabagay. Hindi naman, that doesn't mean na hindi natin kailangan pero kukunin natin. Kailangan natin. Kailangan We will natin. always have Yung that. Lagi naman tayo eh. Rice Oh, self-sufficiency. Merong pa rin gap. Hindi pa sinasabi na within 5 years ma-achieve natin Hindi. yun. But we are doing the moves now. Oo. Ginagawa na natin. To secure ourselves. Okay yan. Okay na workout. Maganda. And at the same With Vietnam po yan, ano? Pupunta doon sa Philippines. At the same time, yung SRP po sa bigas, ayaw na. So hindi na matutuloy yung suggested retail price. Suggested retail price. Kumbaga, O rice market cap. yan. Hindi. Sinabi ni Secretary Laurel kasi, that was just part of our discussion. Whether there is going to be a need for us to have an SRP. Tama. But the fact of the matter is, hindi po tayo magkakaroon ng shortage ng bigas. Oo. Dahil dito sa agreement na to with Vietnam. Diyan March nga ba? March, ang pagkaintindi ko, March. Okay. Ngayon, next program. Yan! Ronda Pilipinas. With award Winning. Broadcast journalist. Broadcast Hindi Journalist distributor. Jr. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, ni Joel Laksamana, Trixie Cruz Angeles, Larry Gadon. Ako si Conrad Banal. See you tomorrow. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.